gagamitin ko sa pag-work. But mas mura guys. Kasi yung dalawa 1,100. Eh, ang mahal ng ibang scrub suit, 1,200 yung scrub suit eh. Yung scrub suit sa Lazada is 760 lamang eh. Tapos din siya. So, ito. Butit na deliver na. Ang beauty. So, thank you po sa saan siya? Ayan. So, ito yung pinili ko kasi yung aking kulay na scrub suit ay ganito din. So, yung ating store na pinipagdara ng pangalan Minixo. New Balance Outer Rubber Shoes. So, ito. Try natin guys. So, guys, ito yung sapatos. Magkano nga ito? Sale kasi siya guys. 340. May pan-duty shoes na ako. Ang kalaban nito guys ay pag umulan. So, may isa pa akong shoes doon. Yung mamahal na shoes na bigay sa akin ng tatay ko. So, kulay white, matulungin siya. Ayoko na suotin. Ingat na ingat ako. Sentimental kasi sa akin. Yeah. So, ito yung shoes. Ang ganda niya. Mura pa yung scalp suit. I think 1,000 plus to eh. Tignan natin original price mamaya. Sale siya ngayon. Kasi 1 to pa to eh. Pan-duty na ako. Sorry. Shoes na mahalin talaga yung binili sa akin pan-duty ng father ko. Kaso ingat na ingat ako. Leather siya. At siya ay made from London. Wait lang guys. I share it with you. So ito guys. Pan-duty din siya. At ang tatak niya Lee Cooper. Ay, ang Lee Cooper, pag lalaki, ang price niya is 14,000. I think this is 7,000 above. Yung shoes na to. So, I'll show you guys. Ingat na ingat ako dito kasi may sentimental kasi siya sa akin. Galing to sa Bahrain. This is worth of 7,000. 7,000 about or 8,000.
pang duty siya. Ito talaga yung dapat asutin. Kaso, baka masira. Pigal na. Nasira pa. Pero kanili ko lang. So, yun guys. Yung kulay gray, yun yung pinili ko sa Lazada na pang araw-araw. Siyempre, lalakad ka palagi. Lakad ng lakad ng mga ganyan. Here's it. Kaya matibay na sapatos. So, ayun. Tinangkat ko na yung shoes. Kasi pag nurse ka, dapat may panghalili ka talagang shoes pag sa hospital. So, yung aking pagiging private practitioner nurse, depende kung ilalagay ako sa hospital. Kasi most ng client nila ay sa hospital. Mga post-operative, mga critical patient siya, critically ill siya, critical. Tapos na yung operasyon at nagpapagaling mga gano'n ng client mo. Aking inapay ang company. Mamaya kain tayo. Ang araw ko ngayon. Okay. Saka na ako bibili ang mamahaling shoes pag nasweldo na ako. Kaya bilhin ko muna yung pero matibay din ang kulay ko. So yun guys. Yung white Lee Cooper siya. Pag nag-search kayo sa Google, search for Lee Cooper. Ang shoes na yun, try natin kung magkano. Kasi guys, kailangan mo din ng mumurahin shoes eh, panghalin, diba? Yung matibay naman, yun yung pang matagalan yung shoes. Taon na maabutin yun. Kaya kung ako sa inyo, bili kayong rubber shoes, yung mahal lang na alam yung matagal na sira. So yun guys, search nyo na lang sa internet kasi wala signal dito sa dorm. Ngayon pag ganito oras. So, yeah. See you in any other day. Basta yung sapatos na yung worth of 1,000 to 300 euro sa UK. Pero alam ko yun, mga 3,000 yung euro, pero yung shoes ko 7,000 na pa. Kaya hindi ko masyado siya ginagawa. Dapat kasi huwag mong bibili ng ganun kalamahal na sapatos, pero ganun ang pinili sa akin ng tatay. Para daw sa duty ko, pang matagalan. Ayun. Pero hindi ko siya masyado gas-gas. Ingatan ko siya mainit. So, yun. See you in another day. Kumain na po. And ice cream sa result ng board exam. Inaano ko sa aking journal. Tapos guys, pasensya na maingay. Pero alam nyo ba, hindi yan dinig sa second floor and third floor. Dito lang sa 5th floor and 4th floor dinig yung maingay na yun. So, may concert kasi sa US ticket. The next day. Ayan guys, nandito na ako
ako sa dorm. Take note guys. Take note. Mag-work na ako next week. Na to. Start na to guys. Experience ko na rin ang buhay ng isang nurse na walang lisensya. Ano kaya ang pakiramdam ng isang nurse na walang lisensya, guys? Yung tipong nag-aaral siya pero di siya nakapasa. Tulad ko na ngayon mag-work na walang lisensya. Mahirap magtrabaho na walang lisensya. Kasi hindi ka makakapagawa ng procedures na dapat matutunan mo. Pero okay lang, meron pa ng mga procedures na dapat mo. Kaya ganun yung aking cellphone, parang nataas yung hair ko. Nawami ako kain. So, yay! May work na ako. Tapos yun, buti na lang may nagtinda. Nakakita ako nito. Ito yung tinitinda sa bus eh. Pero meron din si Kravis. Hindi po lang ko dito nakita. Wala sa bakery ng ganito. Masarap tong tayo. Hindi may talaga ako tinapay. Meron pang akong gustong tinapay ulit. Then, meron ganitong mas manipis pa nito. Hindi ko alam tawag doon sa province. Kaya ko ito kung parasya nito. Yun yung manipis na malalaki. Province nito. Aruro, cookies, meron sa province na ganito. Mga cookies. Yung delicacy ng Marinduque cookies. Parang laki ng books ko. 2,000 years later. Ayun, nagpalit na ako ng damit. Ayun, nag-meet kami ng aking beshi-beshi. Tagal ko na beshi dito sa dorm ever since when I was 22 years old, 21 years old. Kaibigan ko na siya. And matandaan na siya actually. Guys, matagal ko na siyang kilala. Buti na lang naabutan ko siya dito sa dorm nung bumalik ako. Pero umalis na siya ngayon dito sa dorm at sa iba na siya tumira. Tapos sinamahan niya ako guys. Maghanap kami ng pag halimbawa umalis ako dito, meron akong just in case na idea ko saan lilipat. Just in case na, nag-inquire na kami. At yun, may idea na ako. At nang ganda guys, pinaka nagustuhan kong condo siya eh, wala namang space. Safe naman kasi. At saka, calm yung environment. Ang pinaka nagustuhan ko, kung kayo estudyante at nag-work, ang pinaka magandang unit na nakita ko ay sa Dawan. For me. And then, kung kayo ay nag-work single, at halimbawa, restado na kayo, ang magandang unit na nakita ko dito sa University Point is yung University Tower. Wala kasi ang picture nung, di ko pinicturean nung University sayang. Yun na ang meron akong picture sa Tower. Pero gusto ko yun, if ever, doon sa Makati na lang kasi gano'n din naman yung price. Mas malapit pa sa work.
sabi ng father ko dito muna ako sa dorm kasi safe ako. Ngayon, ipon muna tayo guys ng pang-review. Ang tatay ko bahala sa rentals. Yan ako yung sa reviews ko pag ibang gamit sa review. Yan talaga ang life. So, may na-upload pa lang ang vlog, the latest film guys. Gusto ko naman latest vlog, yun yung reaction. MLA. So, yun guys. Hope you enjoy yung reaction ko. Yun yung experience ko sa pag-take ng word guys. Na parang ang ibig sabihin walang kwenta yung 4 years mo kung di ka pasado sa board exam para na nagtiko. Masakit yun guys na nag-aral ka. Masakit sa akin part yun na nag-aral ka mabuti, binigay mo lahat, halos konting oras na alam mo yun, nag-focus ako, nagbigay na ako ng time, nagawa na ako ng planner, pero wala pa din, hindi pa rin nakapasa at yung mga result related sa post mo. Bakit kaya ganun? Doon ba na measure ang knowledge at quality ng pagiging nurse? Yun lang masasabi ko guys. Hindi na masama mag-Facebook eh. Wala naman ako pinupost na masama. Actually, nagme-messenger na lang ako ngayon. Kasi yung nag-message sa akin, parang yun ang ginawa niyan dahil kaya ako sa yung mga post ko daw dahil konti ang nag-like. Mantakin niyo yun guys, babagsak ka dahil walang like ang Facebook mo. Ha? Doon ba mami-measure ang pagiging isang nurse mo sa mga like mo sa Facebook? Yung kung Kateya Phillips ay nagsabi na sa akin na kaya bumagsak dahil sa Facebook ko na walang likes, programmer pa. Sino kaya si Kateya Phillips? Ano ba siya? Siguro magandang school niya. Pero dapat hindi siya mag-judge. Kaya naman ko siya sinabihang scam. Kasi, syempre, yung ginamit niyang pictures ay picture nung nag-exercise na foreigner eh. Hindi siya. Pwede siyang ipa-NBI. Pwede siyang ipa-NBI at pwedeng tawaging harassment yun or threat. So, watch nyo na yung reaction ko about Kateya Phillips. Ilagay ko sa sa taas. Para bang ang tema ay parang ang tema ni Kateya siya ay PRC. Kateya Phillips spelling dito sa baba. Hindi naman pwede yun guys. Pwedeng ground yun for termination of license kapag siya registered nurse. Pwede yun, diba? Pwedeng ano yan eh, threat eh. Baka kasi ginagawa niya akong lupa para mag-isip. So, nakagawa na akong reaction dyan guys. At guys, hindi po ako naluluka. False news yan guys. Baka gusto niya malupa ako para siya lumabas na ako yung image ko. Like, St. Mary's, like, sumali sa campus icon, na nag-dorm sa Immaculate, na PA graduate, na para siya yung i-like ng mga tao at gustuhin ng tao. Na tapos ako yung gawing
bad image. Siguro gusto niya akong gawing buka. Para siya yung mas safe. Di ba? Masama yun. Which is parang related nga yung kanyang mga sinasabi sa PRC. Bakit niya alam? Pinalaki ako na magawa ko na hindi kami perfectong tao, guys. I assure you this, hindi ako tulad niyo. May Diyos pa rin naman ako. Hindi siya natatakot mag-message ng gano'n. Na feeling niya PRC siya or parang gusto niyang sabihin sa message ko siya ay PRC. Yung gusto niya sabihin sa message ko, guys, yun ang gusto niya sabihin na PRC ako, ganyan, ganyan, na ito, ganyan, kaya ako bumagsak dahil sa Facebook mo, walang nagdalek sa'yo, mas ano pa niya, dahil pa niya yung parents ko, wala kang friends, nakaluka ka, parang ano, yung gusto niyang palabasin, guys. Hindi ka pwede maging nurse kasi sa ulo ka. Bakit ano gusto niyang palabasin? Tanda talaga ako sa NBI, guys. Pumunta ako sa NBI, guys, at tinanong ko yung cybercrime unit talaga. Tapos, I was eager about Katia Phillips. At gusto ko na rin ipatumbok yung gumamit sa akin sa Natagka Kabuyaw, Laguna, Evertel. So, pumunta sa company, then ibigay sa kanila yung mga information bakit ngayon. Bibigay ko sa NBI. Then may papa-investigahan ako, guys. Sa kaso, mahal yata ang kaya sa papa-investigahan. Si Tupo na lang. Iipon muna ako sa pag-private investigation. Char! Kung meron lang akong boyfriend ako, siguro siya yung kasama ko sa pagtulong sa akin. Patumbok ko talaga yun. At sigurado, NBI ang magampot sa kanya. He will pay charges. Ginagawa ko yung currency. Yan ang aking hinala, guys. Para pagtawan nila siya yung maging okay. Thank you po sa dawan ng pakabait mo lalaki ko. Okay, sana yun. Sasabihin ko nga sa parents ko, pero nakareserve pa ako dito sa dawan. Sabi ng tatay ko, mas okay dito. Kaso problema, maingay siya dito sa dawan. Eh, dun sa dawan do, pag may maingay, pupuntahan ng security guard. Tapos ang tahimik mo, guys, then may start lunch. Then pwede naman stay ang parents ko. Tapos yung rent, binigyan nila ako ng discount. Kunti lang ang difference dito sa rent.
Pwede magluto sa electricity. Bawal ang gas stove kasi nagkukosyon yung sunog. Basta electricity yung gagamitin pa natin. Kunti lang difference dito sa doon guys. Mahal pa nga ito. Hindi ka ako nito. Pwede sa papa ko. Ang problema lang, luluto ka doon. Hindi dito sa doon. May luto na pagdating mo. Pero tatanong ka muna. Kasi naka-reserve ako dito hanggang May. June ang aking board exam. Then ang work ko, hanggang March ako mag-work. Then yung sa review ko, 3 days in a week na lang ako mag-work. Baby, kasi wala din sa reviews ko ng weekdays. Ang work ko na lang is Friday to Sunday. Then yung 4 days review ko. And then, pwede pa lang i-request yung pag nag-review, okay lang naman daw sa kanila. Halimbawa, 3 days ka mag-work. Kasi nag-review ka. Pero sa January, ngayon, next week, mag-start na. Ano ako, sa buong linggo ako, 1 day lang tayo ako hanggang March. Or 2 days, hanggang Monday to Friday, mag-work ako. Then, pag March na, start ng review namin, guys, watch my vlog guys, buhay pass ang license. Then, nag-work. On March, 3 days to 4 days lang ang work ko. Pwede kasing i-request kasi nagre-review ka eh. At open lang sa kanila. So, yun, napakaganda naman guys. Yun yung nakita ko sa ano, yun ang ganda siya. Tumutulong sa mga namatay na yate. Tumutulong yung company nyo sa mga unlicensed registered nurse guys. Tsaka doon sa mga registered nurse na di pa nakakapag-work. Yeah, thank you po. So, malalaman nyo din yun after 1 month, 2 months kung saan ako nag-work. Kasi iba vlog ko yung working floor. Pero yung iba doon, hospital talaga base. Pero yung kanila ay requirement is TOR talaga guys. Na sa kanila yan, ito yung nursing graduate. And of course, diploma. Dito sa Pilipinas, bawal daw magtrabaho ng dalawa eh. Sa local government, bawal yan guys. According to what I have learned sa masters ko. Kapag ikaw ay nagtrabaho sa government na dalawang job, like you are a counselor and you are at the office, then syempre like me accounting, hindi pwede. Dapat isa lang ang work mo kasi magkakaroon ng conflict dalawang items mo. Magiging dalawang items mo at may hirapan. Dapat isa lang work. If you want to have a work, dapat kung ito kung government, isa, siguro isa private naman. Ganyan pag nasa local government. Pero kung nasa private, hindi ko lang alam eh. Hindi ko pa na-experience. Pero sa Makati, marami nagka-part-time. May work silang isa, may work pa silang isa. Kaya, sa ibang bansa, wala na yung mga ganun-ganun kung ilang items or what eh. Ang importante, mayroon silang work at makakatulong sila sa family expenses. Sa kasi yung economy nila is masyadong kala nyo mahal yung sweldo sa Amerika. Mahal doon.
abandoned houses doon ng mga mansion. Kasi, ang laki ng tax nun guys. Kinukuha ng government then for resale. Pero yung iba, hindi na nabebenta. Inaabandon na ng mayamang may-ari. Umalis ng bansa. Sa iba sila nagpapatay ng bangunan. Kasi ang laki ng tax. Buti na lang dito sa Pilipinas, hindi ganun. Kasi yung ating president may concern pa rin sa mga mamamayan. Sobrang, saka Amerika, sobrang laki talaga ng tax guys. Halos, kaya yung iba doon, halos hindi na sila papatay ng sariling bahay. Nagkaano na lang sila, apartment, ganyan. Kasi, meron kang una bahay, tax mo talaga. Ang laki. Pero maganda ang cost dun sa cost of living. Mahal din po yung kapag nandun ka. Dito lang nga sa Pilipinas kasi yung currency exchange is malaking talaga. Pati sa Amerika, hindi pwedeng hindi ka mag-work. Kapag ano kakainin mo. Dito, ang pagkakaiba dito, natatahan ka. Sa province, pwede ka magtanim. Ganyan. Diba? Pwede ka magpunta ng mga gulay, ganyan. Meron ka ng pera, ay pag doon, mag-stop kang mag-work doon. Walang mangyayari sa'yo. Lahat gagawin mo. Kaya iba doon, kahit may mataas ang pinag-aralan sa Pilipinas, kung nagkaanan sila, mag-waiter sila, may pera na malaki naman ang palitan. Yung iba nga professional dito, nag-caregiver doon. Kasi malaki yung sweldo, exchange rate dito sa Pilipinas. Yun ang masasabi ko. Sana dito sa Philippines, okay lang na dalawang work, no? Kasi mahal na din ang bilihin. Mag-alas 12 na. Kakain na ako. Bye. See you later, guys. Watch nyo yung vlog ko, yung reaction, guys. Nakakaloka. Pampaloka, guys. Pero yan, that's what's happening. Pero hindi po ako loka, guys, ha. Kasi napapagkamalang yung false news kasi may kanila. Sila na lang bahala sa kanya. So yeah, see you in other day. See you later, guys. The next day. Aking uniform scrub suit. Susutin ko next week. So yeah, kunin natin. So yun guys, dumating na yung scrub suit ko. Nauna yung shoes. Di ba noong kailan nga dumating yung shoes? Noong isang araw kahapon. Eh magkasabay ko itong in-order. Ito po. Yan. 340. Lang talaga to. Bakit? May isa pang items to. Wala isa lang items ang binili ko. Isang set ito. So, wala kong ibang in-order na iba kundi isang shoes at isang subscribe suit na pair kasi gagamitin ko sa trabaho. Ngayon, bakit dalawang shoes? Hindi ko natanggap yung isa. Hindi ko na yan po. Kasi isa lang po. Dalawa yung kanilang siguro sila yun, tama
problema yun. Baka yung system ay, alam niyo na. Wait lang guys, papakita ko yung shoes. So guys, ito yung shoes na dineliver sa akin kahapon. This is worth of 340. Dapat kasabay ito ng aking scrub suit na susutin ko sa duty. Ngayon, nauna yung scrub suit na nauna yung shoes. Ito yung shoes. Nagtaka ako ba't nauna magkasabay ito. Tapos ngayon, dineliver scrub suit, meron daw isang shoes. Huh? Bakit dalawa yung shoes? Isa lang in-order ko. Nagtaka na ako. Hindi ko na-accept yung isa kasi dumating na yung order eh. Pag umorder ako, isahan na ako siya isang set. For the first time, experience yung dalawa-dalawang items na yun. So, ito yung scrub suit. Malaki pala yung medium. Dapat pala small lang binili. So, next time, bibili ako ulit panghalili dito. Small na lang. Alam ko lang gaano kalaki ang medium. Ang laki pala nito guys. Ayan. Maliit lang kasi yung body build ko. Para lang malaki ang tingnan. Pero, sakto lang. Try natin guys. Ayan. Bibili pa ako ng mga suot. Kasi araw-araw kami ganitong suot. Utay-utay lang. Tipid lang muna. Paisa-isa lang. So yan, ready na tayo guys. Doktor sana, no? Surgeon. Ayayay. Bagay sa akin. So, yun guys, bagay sa akin maging doktor. Uy, ganun eh. So, wala tayo magawa. Hanggang nurse lang tayo, mga beshi. Doktor o polyglot, pwede. Pero MD, hindi na kaya ng pera. So yun guys, ito na yung aking uniform. Ito po yung tinatawag na Lacoste na tela. Ito yung mahal po talaga ito sa market. I think 1,000 ano to. Sa market, 1,200. Yan, dahil sila. Pero yeah, thank you sa Intel Garments talaga. Kaso medyo malaki sa akin yung blouse. Ang konti. Malaki siya guys. Pero yung pants, maganda siya. Sakto siya sa akin. Maganda 6,000 kasi pwede ginamit ko bakang gamit ang pangalis na carnage. Ito yung blouse. Masyado pala yung blouse. Okay na pala sa sa pipilig-pilig. Ganda. Doktor na dapat tayo guys, no?
ulo ko. Parang kasi malaki yung blouse. Kaya parang lumiit yung ulo ko. Naalala ko lang mo ako yung duty sa OR. Sa yung kung sabihin nila lang application DR. Sabi sa akin ng consultant na doktor, May, saan kang school? Sa perpetual po. Pwede kang maging doktor. Kasi hindi ka natatakot. Hindi ka takot sa dugo. At yung nagsabi sa akin ay consultant. Doktor na consultant is hindi kasi ako natatakot yung pag ginalit na rin. Natingnan ko pa maigi kasi ano itsura. Pero sa iba naman, nanginginig-ginig. Sabi ni mama ko daw ay ano, na nervous. Hindi Kasi si ma'am kasi no, dada ng dada. Yun, tapos, di ba yung pangalawang doktor, sabi naman sa akin, babae, yung nasa Instagram ko guys, if you can see it sa Instagram, meron ako doon, pero hinide ko yun. Nag-assess ako sa doktor na nagtahi ng dito, sa may clavicle. Ako yung umawag, tapos siya yung nagtahi. Hinawakan ko yung balat, pro-force. Sabi sa akin, hindi pwede ka maging doktor. Sabi niya, naisip ko yung matanda na ako, hindi na kaya ng tatay ko ang pag-aralin ng doktor. Ang unang course ko ay nursing. Sigurado, second course ko guys, doktor. Sabi kasi nila nung bata ko, hindi ako pwede maging nurse, hindi ako pwede maging doktor, madiriin, na. Hindi ako madiriin. Actually, nag-judge talaga ako na nakabaliktaran. Hindi naman ako ganun maarte. Siguro sa pananalita ko medyo may pag-arte, pero guys, hindi ako madiriin. Hindi ako takot sa doktor. Natingnan ko pa nga maigi, guys. Kasi ako yung tipong ano meron doon? Ano naman? Ano itsura? Ganun. Actual. Nung first time ako nag-duty sa birthing service, una kong makitang may mga lumabas talaga, guys. Mantakin mo, yung iba na nahihilo sila kapag nakita nila yung bumulbak, ganun. Pero ako hindi, nakatingin talaga ako maigi, guys. Tapos no first time ko guys na mag-handle ng baby after mga anak ng nanay ako, yung first baby ko na nahawak ng case sa birthday. Importante sa akin yung first case na nahawak ko, baby. First baby ko na nalinisan. First baby ko na na-injectan after birth. Importante sa akin yun kasi, syempre, pag tumanda ako, tapos makita ko yung bata na yun, ito yung bata na akong naglinis after birth niya. Malaki na siya. Yun. Kaya sinulat ko yung pangalan nun talaga sa notebook ko yung case ko. Kasi feeling ko maganda siyang bata eh. Ang sarap sa pakiramdam guys na naglinis ka, nilinisan mo, maraming dugo yung bata. Tapos after na malinis na siya, lumaki, tapos yung saya-saya, nakasmell na siya, sarap sa pakiramdam. Yun ang pinakamasarap na naranasan ko sa nursing. Tapos isang pinaka masarap na naranasan ko ay yung may sakit sa puso. Sabi niya sa akin, Nining, salamat ha, naging maayos ang pakiramdam ko.
Tapos din-discharge siya kinabukasan kasi hindi na masakit yung puso niya. Alam ko yun, nasa ICU yun guys. Then, naghatid ako din ng may sakit sa puso sa private room. Mag-asawa. Ako yung pinili nilang maghatid sa private room nila noon. So, yun. Sabi sa akin ng babae, Dini, mag-aingat ka ha, mag-aingat ka nila. Ganon, sabi sa akin ng babae. So, ako yung napili niya yung magdala dun eh. Ang pinaka-worst kong na-experience na duty ay syempre, mahilig maka-Diyos naman ako. Kahit di naman ako lagi sa simbahan, maka-Diyos ako. Matatawa kayo guys. Sa ano yata yan? Neuro. Si Neuro. Yes, Neuro. Yung patient, sorry nga sasabihin yung experience. Natakot siya sa mga nakaway. Feeling niya nasa langit siya. Kaya, pag nakakita siya ng nakaway, pag ninenervyo siya, nanginginig siya. Sabi, natatakot daw. Sabi ko sa mom ko, Mom, natatakot po yung patient sa mga nakaway. Ayoko niya ng maraming nakaway. So, ano pwede mong gawing care doon? Ano pwede mong intervene as independent? Takot siya sa mga nakaway. Nakaway ka ng uniform. Duty nurse. Estudyante. Ano ang gagawin? Siyempre, anay mo siya na about yung sa God. Pero, yun na nga yung ginagawa niya. Nagdadasal siya eh. Yun ang kanyang nare-reason out. Feeling ko, spiritual, yun yung pang-strength niya. Pero, yun ang naging worst sa kanya. Kasi, kababasa niya ng Bible, feeling yung nasa langit siya at na-nervous na siya. Baka kunin. Sabi ko ay hindi naman ganun. Ikalma lang yung sarili. I-calm siya. Mag-self-meditate. Yun namang anak, pwede pong pabawasan ng mga nurse sa harapan ng nanay ko. Ganun. Sabi niya doon sa mga nurse. So, ako lang ang nandun sa kanya. Sa kanyang tabi. Kasi ninenervous siya sa mga nakaway. Gusto niya doktor lang. Isang nurse. Ganun lang. Yun ang aking personal experience. Pinakamaganda ko na experience sa board. Sa board. May CBT, may suction machine. Oh, grabe ano. May ano pa siya. NGT. Contraction, ang dami. Pero okay siya nung hawakan ko. Hindi siya namatay sa kamay ko, guys. At masigla siya sa kamay ko. Yun, di na kaya yung gana experience ko. Then, isa pang pinakamaganda experience ko, nagpakain ako ng merong urinalysis yata yun, guys. Yeah. First time ko ng improve exam sa kanya. Nag-feeding ako sa kanya. Then, sa feeding ang ganda guys ng experience ko. Papasalamat ako sa professor ko na handle ko yun. Makakatulong yun sa akin. Ako kayo nagtrabaho. Ayun eh kay Ma'am B. Hi Ma'am B. Alam nyo si Ma'am B talaga, napakabait na professor niya. Hindi siya toxic. Tutulungan ka niya. Kami, nag-compute niya sa kanya, pero hindi niya pressure yung student. Napakabait ni Ma'am B. Nagko-compute kami ng mga formula for injection sa patient. Hindi ka nang babantayan. Hayaan ko niya na
resolve sa sarili mo. At hindi ka magdadada-dada sa tabi mo, tapos nagsasalita habang nagpapunta. Paano papapunta? Hindi, estudyante ka na, you're untrained. Diba? So, napapasalamat ako kay Ma'am B about that. Yun naman sa birthday song, si Ma'am L. Sorry. Sorry, si Ma'am L sa birthday song. Cut ko na lang. Ulit. Si Ma'am L sa birthday song. Guys, napakabait niya. At siya nagturo sa akin nung pagkatapos libas lumabas after work. Ikaw maglinis. Yung pagdarangdal na yun ang sarap. Yun. Yes, ang ganda nito. Pwede na ako maging surgeon. Joke. So, alam niyo ba? Sabi ko lang, anesthesiologist ako na surgeon. Yun ang pangarap kong doktor o kaya ophthalmologist. Pero since matanda naman, ay nauna na kasi accountancy ko. Kaya kung halimbawa, sa anak ko na lang, pero parang hindi na ako girlfriend. So, let's take a break at hanggang ngayon lang ang vlog ko at nandito ako hanggang katapusan ng December ay sa katapusan, diba na po January 16 for work again. So, kailangan ko mag-ipon ng pera para pag-uwi ko sa mother ko, sumaya naman siya. Kasi kailangan namin din ng money. Kasi hindi lang talaga ako ang kailangan ng pera, kaya yung aking allowances, yun ay limited lang guys, kaya kailangan ko mag-work. Tinutulungan din kasi ng parents ko yung mga kapatid ko may anak. Lord na wala trabaho yun. Sila, guys, sa ngayon, eh, yung mga apo ng parents, ako, mga pamangkin ko, tinutulungan nila, binibigyan nila. Siyempre, December, kailangan ng pera ng mga apo, bibigyan. Kaya yung parang allowance sa akin, sa kanila, nakalimit lang sa akin. Kaya I need to work para pag nakipon ako, kapasaya ako ang magulang ko. Kasi, totoo lang, may work kami, nauubusan kami. Kasi, hindi lang naman ako yung sinusuportahan. Kaya, kailangan ko mag-work. So, yeah, that's all for today. And, yes guys, panganay kasi ako. Kaya, I need to do something to find way to mahirap na yung panganay, pero I need to do something para makatulong sa pamilya. Kaya nakita nyo naman ako, 3 degree ko guys. Yung degree na yun, hinahanap ko doon kung paano kakatulong ng malaki. Kaya dati, dami kong work. Dati nung ako ay nag-stop sa nursing, kaya try kong matapos yung nursing guys. Nag-part-time ako, hanap ako ng work. Kasi gusto ko matapos nursing. Buti na natapos. Ganun ako. So, yun. Meanwhile,